Ang hiwaga ng 2 gabi sa Maynila. Mga kaibigan, may nangyari na hindi kayang paniwalaan. Walang kuryente, walang tubig. Ang buhay ng mga batang mananakbo ng Kenya na nabubuhay sa halagang 100 bawat araw ay biglang nagbago nang sila'y dumaong ng emergency sa Pilipinas dahil sa bagyo. Ito ba talaga ang kaparehong planeta sa mundo? Iyan ang unang nasabi ni Joseph Kipto, isang 16 taong gulang na mananakbo sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Alam niyo ba, ang 11 atleta na tumatakbo ng nakayapak sa Kibera, ang pinakamalaking slum sa Nairobi, ay nagsimulang magbitaw ng mga ganitong salita sa loob lamang ng 18 oras sa Pilipinas. Kailan kaya magiging ganito ang aming bansa? Gusto kong mag-aral dito. Ayoko nang umuwi. Ano kaya ang nangyari sa puso ng mga batang ito na buong tapang na tumatakbo palayo sa matinding kahirapan? Ngayon, ikukuwento ko sa inyo. Ako si Maria Santos, isang interpreter at coordinator sa International Athletics Federation, ang 48 oras na talaan na nasaksihan ko mismo isang kwento na hindi maiikwento ng walang luha. Bago ako magsimula, makakatulong po ang like at subscribe ninyo para mas marami pa kaming maibahaging mga kwentong nakakaantig ng damdamin. 10 taon akong nagtrabaho bilang interpreter at coordinator sa International Athletics Federation. Nakatulong ako na suportahan ang mga pangarap ng mga batang atleta mula sa iba't ibang bansa, ngunit ang naranasan ko noong Oktubre ng nakaraang taon ay lubusang nagpabago sa aking pananaw sa buhay. Noong araw na iyon, inaasahan kong salubungin ang isang espesyal na grupo ng mga kabataan sa NAIA. Sila ang 15 atleta mula sa Kibera, ang malaking slum sa Kenya. Inimbitahan sila upang lumahok sa International Youth Marathon na gaganapin sa Seoul, South Korea. Ngunit ang tadhana ay dinala sila sa isang lubos na naiibang lugar. Ang Kibera Slum ay ang pinakamalaking slum sa Silangang Africa. Mahigit 1 milyong tao ang siksikan na nakatira sa isang maliit na lugar. Halos walang kuryente at tubig sa karamihan ng mga bahay. Ang isang palikuran ay pinagsasaluhan ng 100 pamilya at isa lang sa 3 bata ang nakakapag-aral. Sa ganoong kahirap na kapaligiran, ang athletics ang tanging nakita nilang pag-asa. Tumakbo sila sa maputik na mga kalsada at doon umusbong ang kanilang talento. Si Samuel Moy, ang pinakamatanda sa kanila, ay 19 taong gulang. Nagsimula siyang magkiskis ng sapatos sa kalsada noong 7 taong gulang pa lang siya para suportahan ang kanyang pamilya. Hindi makapagtrabaho ang kanyang ina dahil sa sakit at kailangan niyang alagaan ang 5 niyang kapatid. Nagsimula siyang tumakbo nang natural na lumakas ang kanyang binti dahil sa araw-araw niyang paglalakad pabalik-balik sa paaralan at bahay na may layong 10 kilometro. Nakita ng isang lokal na volunteer coach ang kanyang talento. At sa edad na 16, una siyang sumali sa karera na may sapatos. Nanalo siya ng 2nd pwesto sa Kenya Youth Championship. Si David Ruto, ang pinakabata, ay 11 taong gulang. Nabubuhay ang kanyang pamilya sa halagang 50 bawat araw. Walang trabaho ang kanyang ama at ang kanyang ina ay nagbebenta ng gulay para kumita, ngunit sapat lang ito para sa isang beses na pagkain sa isang araw. Nag-aaral si David habang nagde-deliver ng pahayagan tuwing hapon at tumatakbo ng 2 oras simula alas 5 ng umaga araw-araw. Tumatakbo siya nang nakayapak sa sementadong kalsada at laging may sugat ang kanyang talampakan. Gayunpaman, hindi siya tumigil sa pagtakbo. Dahil sa pagtakbo lang niya nalilimutan ang realidad ng kahirapan. Ang 15 batang ito ay napili sa isang espesyal na proyekto ng Kenya Athletics Federation. Ito ay isang inisyatiba na nagpapahintulot sa mga kabataan na may pambihirang talento mula sa slum na magkaroon ng karanasan sa entablado ng internasyonal. Ang kompetisyon sa South Korea ay ang kanilang kauna-unahang karanasan sa ibang bansa. Ngayon lang sila kumuha ng pasaporte at ito ang una nilang pagkakataon na sumakay sa eroplano. Si Michael Cheruyot, ang volunteer coach na naghatid sa kanila sa Jomo Kenyatta International Airport sa Nairobi, ay nagkuwento sa akin pagkatapos. Sabi niya, ang mga mata ng mga bata ay nagniningning sa pag-asa, ngunit kasabay nito, hindi nila maitago ang pag-aalinlangan sa isang mundo na hindi nila alam. Dahil ang karamihan sa mga bata ay hindi pa nakakalabas sa slum at ilang beses lang sila nakapunta sa sentro ng lungsod.
Ang eroplano ay lumipad mula Nairobi, dumaan sa Dubai sa gitnang silangan at patungo sa Seoul. Ngunit nang papalapit na sila sa Korean Peninsula, isang malaking bagyo ang sumakop sa buong rehiyon. Ang Incheon International Airport sa Seoul ay sarado at pati na rin ang lahat ng kalapit na paliparan. Nagdeklara ng emergency ang piloto at nagdesisyon na magsagawa ng emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport sa Manila, ang pinakamalapit at pinakaligtas na paliparan. Nang ipaliwanag ang sitwasyon sa in-flight announcement, nalito ang mga bata. Marami sa kanila ang hindi alam kung saan eksaktong naroroon ang Pilipinas. Sinabi sa akin ni Samuel pagkatapos na puno siya ng pangamba noon. Nag-aalala siya na baka masira ang kanilang kompetisyon sa Korea. Ngunit wala sa kanilang nag-akala na ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay magpapabago ng husto sa kanilang buhay. Nag-emergency landing ang eroplano sa Naya alas 11 ng gabi. Nakatanggap ako ng emergency call at nagmadali akong pumunta sa paliparan. Habang naghihintay ako sa immigration gate, nagulat ako sa ekspresyon ng mga batang unang lumabas nang bumukas ang pinto. Hindi takot o pagkalito, kundi purong pagkamangha. Ito po ba ang paliparan? Ang 16 taong gulang na si David ang unang lumapit sa akin. Nakatuon ang kanyang mga mata sa malalaking salamin na bintana at sa maliwanag na ilaw ng airport terminal. Labis siyang namangha sa laki at kalinisan na hindi maihambing sa paliparan sa Nairobi. Nang mapansin ni Joseph na makintab ang sahig, nagtangkang maghubad siya ng sapatos para maglakad ng nakayapak. Ayaw niyang dumihan ang ganito kalinis na sahig. Nang inalalayan namin sila sa immigration, naranasan nila sa unang pagkakataon ang moving walk na automatikong gumagalaw. Si Samuel, na nag-aatubili na tumapak, ay namangha na kusang gumagalaw ang sahig at napasigaw ng salamangka. Ang iba pang mga bata ay may kaparehong reaksyon at naghawak-hawak silang lahat ng kamay habang naglalakad ng maingat sa moving walk. Sa immigration, namangha sila sa pakikitungo ng mga airport staff. Nang malaman nilang galing sila sa Kenya, binigyan sila ng magalang na paliwanag sa Ingles kasabay ng pag-aalala sa kanilang pagkalito dahil sa emergency. Sa halip na dumaan sa komplikadong proseso, pinasimple nila ito dahil sa aspetong makatao. Mas nagulat pa sila na may mga cleaning staff na patuloy na nagtatrabaho kahit hating gabi na. Sa baggage claim area, namangha sila sa automatikong sistema. Hindi sila makapaniwala na makikita ang kanilang pangalan sa malaking screen at malalaman ang status ng pagdating ng kanilang bagahe ng real time. Kinokontrol pala ng computer ang lahat, excited na sabi ni Samuel. Dahil walang kuryente sa slum, ang ganitong automatikong sistema ay para bang salamangka. Nang sumakay sila sa limousine bus patungo sa hotel, nawalan sila ng imik sa night view na natatanaw sa bintana. Ang magkakasunod na matataas na gusali sa magkabilang gilid ng expressway, ang maayos na kalsada, ang pila ng mga kotse na umaagos ng regular at higit sa lahat, ang napakaraming ilaw sa kalsada na nagpapaliwanag ng husto. Bulong ni David, para pong bumaba sa lupa ang mga bituin. Yung pondo, Aiga, yung pondo, yung pondo. Ang pinaka nakakagulat sa loob ng bus ay ang kanilang reaksyon nang makita ang isang convenience store sa kabila ng paglampas na ng alas 2 ng hating gabi. Hindi sila makapaniwala sa tanawin ng mga taong ading namimili sa maliwanag na tindahan. Bukas pa rin po ang mga tindahan kahit hating gabi. Hindi po ba delikado? Purong pagtataka ang tanong ni Joseph. Dumating sila sa hotel sa Makati alas 2 ng umaga. Ngunit masigla pa rin ang lungsod at maraming tao ang naglalakad. Ang pinaka nakagulat sa kanila ay ang mga kabataang babae na naglalakad ng mag-isa. Sa Kenya, napakadelikado para sa isang babae na maglakad ng mag-isa sa gabi, ngunit ibang-iba ang mundong nakita nila rito. Namangha sila sa serbisyo ng mga staff nang mag-check-in sa hotel. Kahit biglaan ang kanilang pagdating, sinalubong sila ng may ngiti at hindi nagpakita ng anumang pagkadismaya. Ipinaliwanag nila sa Ingles ang tungkol sa oras ng breakfast at mga pasilidad sa paligid. Nang ipakita sa kanila kung paano gamitin ang card key ng kwarto, labis ang kanilang pagka-excited at tinawag nila itong mahiwagang card. Mas malaking sorpresa ang naghihintay sa kanila sa loob ng kwarto. Namangha silang lahat na may lumalabas na malinaw na tubig
nang pihitin ang gripo. Hindi madali ang makakuha ng malinis na tubig sa slum. Parang milagro rin na may lumalabas na mainit na tubig sa shower. Namangha silang lahat sa kalinisan ng palikuran at sa automatikong bidet function. Habang pinagmamasdan ang night view ng Manila mula sa bintana, sinabi sa akin ni Samuel, "Ate Maria, nasa mundo ba talaga tayo? Para kaming napadpad sa langit." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang init sa aking dibdib. Alam ko na kung gaano kahalaga para sa mga batang ito ang karanasang magsisimula sa Pilipinas. Kinabukasan, nagsimula ang isa pang sorpresa sa breakfast venue ng hotel. Ang mga bata ay nakatitig at hindi gumagalaw nang makita nila ang buffet na breakfast. Tinapay, kanin, ulam, salad, prutas, at maging inumin, hindi pa sila nakakita ng ganoon kadaming pagkain ng sabay-sabay. "Pwedeng kainin po lahat, magkano po?" Nag-aatubiling tanong ni David. Nang ipaliwanag ko na kasama sa accommodation fee ang breakfast, hindi sila makapaniwala. Sa slum, isang beses lang sila kumakain sa isang araw at walang ganoong karaming pagpipilian. Habang pinagmamasdan ko silang kumakain ng dahan-dahan at may pasasalamat, lalo kong napagtanto kung gaano kami kaswerte sa mga bagay na itinuturing naming adi. Pagkatapos ng breakfast, nagdesisyon kaming mamasyal sa Manila. Una, pumunta kami sa istasyon ng LRT, MRT, para maranasan nila ang tren sa ilalim ng lupa. Huminto sila sa entrada ng istasyon. Ito ang una nilang pagkakataon na makita ang escalator na pababa. Gumagalaw ang hagdanan. Nagulat na sabi ni Joseph. Isa-isa silang sumakay ng maingat sa escalator at pumasok sa mundo sa ilalim ng lupa. Ang platform ng tren ay isang kakaibang mundo para sa kanila. Ang lahat ay bago. Ang oras ng pagdating ng tren na makikita sa display, ang mga taong nakapila ng maayos habang naghihintay, at ang tren na dumarating ng on time. Bakit tahimik silang nakapila? Bakit? Nagtatakang tanong ni Samuel. Nang dumating ang tren, isa pang nakakagulat na tanawin ang nakita nila. Humiwalay ang mga taong naghihintay sa platform sa magkabilang gilid para makalabas muna ang mga pasaherong bababa. Walang nagtutulakan o nagsisiksikan. Nang makapasok sila sa loob, namangha sila sa kalinisan at katahimikan. Sa kabila ng maraming pasahero, walang nag-iingay at nalaman nilang ipinagbabawal ang pagtawag sa cellphone. Interesado sila sa automatikong announcement at electronic display na nagpapahiwatig ng susunod na istasyon. Nagsasalita ang makina, bulong ni David na parang may hiwaga. Namangha rin sila sa istruktura sa ilalim ng lupa na makikita sa bintana at sa komplikadong koneksyon ng mga linya. Bumaba kami sa isang sikat na intersection sa Makati o sa Bay Area para makita ang malaking crossing. Nang makalabas sila sa lupa, nawalan sila ng imik. Namangha sila sa napakalaking building complex, sa napakaraming neon sign at higit sa lahat sa dami ng taong naglalakad. Kapag nagpalit ng signal sa crossing, libu-libong tao ang sabay-sabay na tumatawid, ngunit namangha sila sa tanawin na umaagos ng maayos at walang nagbabanggaan. Ang daming tao, bakit hindi sila nagbabanggaan? Purong pagtataka ang tanong ni Joseph. Dahil sa market sa Kenya, kahit kaunting tao lang ay normal na ang magtulakan at magsiksikan. Iyon ang sandali na nasaksihan nila ang sense of order at malasakit ng mga Pilipino. Nang dumaan kami sa isang malaking mall, interesado sila sa fashion ng mga kabataang babae. Ang gaganda ng damit nilang lahat, namanghang sabi ni Samuel. Ngunit ang pinakanakagulat sa kanila ay ang pakikitungo ng mga sales staff. Kahit nakita nilang mga banyaga sila, hindi sila nagpakita ng pagkadismaya, bagkus ay sinalubong sila ng maingiti. Para sa tanghalian, pumasok kami sa isang modernong Filipino saluhan buffet na may touchscreen ordering. Namangha sila sa technology ng ordering system. Nagsimula sa tanong na, maaari bang kainin ang lahat ng ito ng ganito? Hanggang sa lasa ng iba't ibang lutuing Filipino, lahat ay bago nilang karanasan. Namangha sila na madaling gamitin ang ordering system sa touch panel at puwede silang pumili gamit ang mga larawan kahit hindi sila makabasa ng Tagalog. Habang kumakain, nagpakita ng interes sa kanila ang isang pamilyang Pilipino na nakaupo sa katabing mesa. Magalang silang nagtanong kung saan sila galing at kung kamusta ang Pilipinas.
Namangha ang mga bata sa pagiging bukas ng mga Pilipino na makipagkomunikasyon sa Ingles. Nagniningning ang kanilang mga mata nang sabihin ng ama, "Ang marathon ng Kenya ang pinakamahusay sa mundo, di ba?" Pagdating ng hapon, pumunta kami sa National Museum of Natural History. Nagulat sila nang nalaman nilang libre ang bayad sa entrada para sa mga bata na 18 taong gulang pababa. Hindi po kailangan ng pera para sa kaalaman? Hindi makapaniwalang tanong ni David. Ang mga skeleton ng dinosauro na nakadisplay, ang planetarium at ang science technology exhibits lahat ay bago. Ang partikular na nakatatak sa kanilang isipan ay ang exhibit tungkol sa kasaysayan ng mundo at evolution. Ipinagmamalaki ng mga bata na ang Africa ang pinagmulan ng sangkatauhan, ngunit kasabay nito, nang makita nila ang kasaysayan ng pag-unlad ng science technology, naramdaman nila ang pagkakaiba ng kanilang bansa. Bakit po ang laki ng pagkakaiba ng mga bansa kahit iisang mundo lang? Seryosong pinag-iisipan ni Samuel. Nang gabi, namasyal kami sa isang market. Ang masiglang atmosfera ng market ay tila kahawig ng kanilang market sa Kenya at naramdaman nila ang pagiging pamilyar. Ngunit nagulat sila sa dami at kalidad ng mga produkto. Namangha sila sa kabaitan ng isang tindero ng prutas na nag-alok sa kanila ng libreng tikim, bulong ni Joseph. Ang babait pala ng mga Pilipino. Pumunta kami sa isang electronic store sa isang malaking mall. Ang dami ng mga electronic devices na binebenta ay parang future world. Cellphones, game consoles, computers, televisions, mga produkto na hindi pa nila nakikita sa slum. Hindi sila nauubusan ng tanong na, para saan po ito? Nang pumasok sila sa appliance store, namangha sila sa paraan ng pag-display ng mga produkto at sa serbisyo ng sales staff. Lahat ng produkto ay may detalyadong paliwanag at nakakagulat na pwede nilang hawakan at subukan. Hindi ko malilimutan ang reaksyon ng mga bata nang una nilang subukan ang video game sa game arcade. Labis ang kanilang pagka-excited na gumagalaw ang character sa screen dahil sa kanilang control. Nang gabing iyon, bumalik kami sa hotel at binalikan ang nangyari sa maghapon. Sobrang excited ang mga bata at nahirapan silang matulog. "Totoo po ba ang lahat ng nakita namin?" Sabi ni David na parang nananaginip. Para sa kanila, ang araw na iyon ay ang pinaka-exciting na karanasan sa kanilang buhay. Kinabukasan, may suhestiyon sila. Gusto nilang makita ang National Library. Dahil sa museum noong nakaraang araw, napagtanto nila ang mataas na level ng edukasyon sa Pilipinas at interesado sila kung anong lugar ang library. Pumunta kami sa National Library of the Philippines. Nang makapasok sila, nawalan sila ng imik. Namangha sila sa tanawin ng napakaraming aklat na nakapila sa mga estante na umaabot hanggang kisame. "Ito po ba lahat ay aklat?" Hindi makapaniwalang tanong ni Samuel. Sa slum, ang aklat ay luho at kahit sa paaralan ay walang sapat na textbook. Mabait na inalalayan sila ng librarian. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa sistema ng library na libre itong gamitin na kahit sino ay pwedeng magbasa ng aklat at may tahimik na lugar na inilaan para sa pag-aaral. Nagniningning ang kanilang mga mata nang nalaman nilang marami ring aklat na Ingles. Gumamit sila ng computer search system para maghanap ng aklat tungkol sa Kenya. Namangha sila na marami ring aklat sa Pilipinas na nakasulat tungkol sa kanilang bansa. Kinuha nila ang mga aklat tungkol sa kasaysayan, kultura at kalikasan ng Africa at naaalala nila ang kanilang bayan habang tinitingnan ang mga larawan. Malaki rin ang kanilang pagkamangha na libreng gamitin ang internet. Sa slum, mahal ang pumunta sa internet cafe at hindi madaling gamitin. Namangha sila na kahit sino ay pwedeng mag-access ng impormasyon ng libre. "Hindi po kailangan ng pera para sa kaalaman," namanghang sabi ni Joseph. Pagdating ng hapon, nagdesisyon kaming tumakbo sa paligid ng Rizal Park, Luneta. Sa wakas, isang aktibidad sa kanilang expertise. Nang magsimula silang tumakbo sa circuit course sa Luneta, nakita nila ang maraming citizen runners. Namangha sila sa tanawin ng iba't ibang edad at propesyon ng mga tao na tumatakbo para sa kalusugan. Nagpakita rin ng interes ang mga Pilipinong runner sa mga batang galing sa Kenya. "Mga runner po ba kayo galing Kenya? Ang galing ninyo," sabi nila, at may ilan pa na sumabay sa kanila sa pagtakbo.
Kahit hindi nagkakaintindihan, nagkaisa ang kanilang puso sa pamamagitan ng pagtakbo. Pagkatapos tumakbo, nagbahagi sila ng sports drink sa mga Pilipinong runner at pinatatag ang kanilang pagkakaibigan. Nang gabing iyon, may hindi inaasahang nangyari. Biglang nagkasakit si Samuel. Nagreklamo siya ng mataas na lagnat at pananakit ng tiyan at malinaw na kailangan niyang magpatingin sa ospital. Nagmadali akong tumawag sa emergency. Nang tumawag ako sa 911, isang operator na English-speaking ang agad na sumagot. Dumating ang ambulance sa loob ng 10 minuto. Ang mga paramedic ay hindi nataranta kahit bata ang pasyente at banyaga at nagpakita sila ng propesyonal na serbisyo. Ipinaliwanag nila ang sitwasyon sa simpleng Ingles at pinakalma sila. Kumpleto sa latest medical equipment ang ambulance at nakumpleto nila ang basic examination bago pa sila dumating sa ospital. Nang dumating sila sa emergency room ng isang malaking ospital sa Manila, agad na tumugon ang International Medical Department staff. Isang staff na fluent sa Ingles ang sumama sa kanila bilang interpreter at tumulong sa komunikasyon sa doktor. Sinubukan niyang intindihin ang kultura at pagkain ng Kenya para mapawi ang pangamba ni Samuel. Ayon sa pagsusuri, natuklasan na mayroon siyang light food poisoning dahil sa pagkain ng hindi pamilyar na Pilipinong pagkain. Binigyan siya ng tamang gamot at sinabing gagaling siya kung magpapahinga lang siya ng isang araw. Magiliw na hinikayat siya ng doktor, "Huwag kang mag-alala, magaling ka na bukas." Detalyado ring ipinaliwanag sa kanila na covered ng travel insurance ang medical fee. Namangha rin ang ibang mga bata sa serbisyo sa ospital. Nagulat sila na kahit banyaga ang pasyente, nakatanggap sila ng ganito kabait at detalyadong paggamot. Nagkumpara si David, "Sa Kenya, hindi kami gagamutin kung wala kaming pera." Kinabukasan, magaling na si Samuel. Mukhang epektibo ang gamot galing sa ospital. Sa huling araw, nagdesisyon kaming mamasyal sa isang viewing deck sa isang matayog na gusali sa Makati, BGC. Ang tanawin mula sa taas ay isang karanasang hindi nila malilimutan. Lahat sila ay humanga sa tanawin ng Manila na matatanaw mula sa observation deck. Ang magkakasunod na mga gusali, ang maayos na kalsada, ang berdeng parke, nakita nila ang buong tanawin ng malaking lungsod na binalak ng maayos. Bulong ni Joseph na may pag-iisip, ito po pala ang lungsod na gawa ng tao. Sa souvenir shop, tiningnan nila ang mga tradisyonal na handicraft ng Pilipinas at ang mga modernong produkto. Namangha sila sa kalidad at sa detalyadong pagkakagawa at bumili ang ilang bata ng souvenir para sa kanilang pamilya. Bago rin sa kanila ang paraan ng sales staff na magbalot ng maingat. Pagsapit ng hapon, dumating na ang oras para pumunta sa NAIA. Nag-aatubili ang mga bata na umalis. Narinig ko ang kanilang mga sinabi. Gusto pa naming manatili sa Pilipinas ng mas matagal at gusto kong ipakita sa pamilya ko ang Pilipinas. Sa loob lamang ng 3 araw, lubusan nang nagbago ang kanilang pananaw sa mundo. Habang nagpoproseso sila ng departure sa paliparan, patuloy nilang binabalikan ang kanilang karanasan sa Pilipinas. Ate Maria, babalik pa po ba kami sa Pilipinas balang araw? Seryosong tanong ni Samuel. Matatag siyang nagsabi, mag-aaral po kami at patuloy kaming magte-training at tiyak na babalik kami balang araw. Bago sila sumakay sa eroplano, sinabi sa akin ni David, sa loob ng 3 araw na ito, nagbago ang layunin ng buhay ko. Hindi na lang po ang mabilis tumakbo ang aking layunin. Mag-aaral din po ako at gusto kong magtayo ng bansang tulad ng Pilipinas sa Kenya balang araw. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang init sa aking dibdib. Pagbalik nila sa Kenya, masiglang ikinuwento ng mga bata ang kanilang karanasan sa Pilipinas, sa kanilang pamilya, kaibigan at komunidad. Paulit-ulit nilang ipinakita ang mga larawan at video na kinunan nila gamit ang solar panel na nagcha-charge sa bahay na walang kuryente. Nagulat ang ina ni Samuel sa pagbabago ng kanyang anak. Sinabi niya sa local volunteer na, iba ang tingin ko sa mata ng anak ko, puno ito ng pag-asa. Binalangkas ni David ang mga natutunan niya sa Pilipinas sa isang notebook at nagsimulang magturo sa ibang mga bata. Nakiusap siya sa mga matatanda sa komunidad. Gusto kong gawing maganda ang aming bayan tulad ng Pilipinas balang araw. Nang itampok sila sa local radio station, malaki ang feedback mula sa mga tagapakinig.
Maraming tumawag na nagtatanong kung totoo ba na may ganoong bansa at gusto nilang pag-aralin ang kanilang mga anak sa Pilipinas. Ang pinaka-nakakagulat na pagbabago ay nangyari sa ibang kabataan sa Kibera Slum. Nang marinig nila ang kwento ng 15 bata, maraming kabataan ang nagbago ang pananaw sa pag-aaral. Dumami ang gumagamit ng library at kusang nabuo ang mga grupo para sa pag-aaral ng Ingles. Nagkaroon sila ng malinaw na layunin, ang makarating sa Pilipinas. Pagkaraan ng 6 na buwan, dumating ang masayang balita. Napili si Samuel bilang invited athlete sa National Milo Marathon at nakatanggap si David ng scholarship offer mula sa isang universidad sa Pilipinas. Nagpahayag siya ng pasasalamat. Ang pagtatagpong iyon ang nagpabago sa buhay ko. Pagkaraan ng 1 taon, bumisita ako muli sa Kenya. Ang pagbabago sa Kibera Slum ay kapansin-pansin. Dumami ang mga pamilyang nagiging conscious sa kalinisan at tumaas ang school attendance rate ng mga bata. Sa isang lokal na elementary school, ang 15 bata ay naging mga guro at nagbigay ng espesyal na klase tungkol sa Pilipinas. Naantig ang aking puso sa kanilang mga sinabi. Ito ay isang bansa ng pangarap, ngunit kung magsusumikap tayo, makakapunta tayo roon. Sinabi sa akin ni Michael Cheruyot, ang volunteer coach, ang pinakamahalaga ay nagkaroon sila ng pag-asa. Dahil mayroon silang konkretong layunin ng Pilipinas, nagpapakita sila ng focus na hindi maihambing sa dati. Sa kasalukuyan, lahat ng 15 bata ay may layunin at patuloy na nagsusumikap. 5 ang nag-aaral sa kolehiyo sa Pilipinas, 3 ang nanalo ng medalya sa mga internasyonal na kompetisyon at ang natitirang 7 ay naglilingkod bilang mga leader sa kanilang komunidad. Ako mismo ay labis ding nagbago dahil sa karanasang ito. Muli kong napagtanto ang kabutihan ng Pilipinas na itinuturing kong ordinary at naramdaman ko ang responsibilidad na ibahagi ito sa mundo. Nagtatrabaho ako ngayon bilang coordinator para sa programa ng training ng mga batang atleta mula sa mga developing country sa Pilipinas. Ang isang natural na kalamidad, isang bagyo, ay hindi sinasadyang nagdulot ng isang kamangha-manghang pagtatagpo. Patuloy akong nakikipag-ugnayan sa mga bata ng regular. Sa tuwing nakikita ko ang mga mensahe nila, hindi namin malilimutan ang mga natutunan namin sa Pilipinas at patuloy kaming magsusumikap. Gusto naming makapagbigay ng kapalit balang araw. Naramdaman ko ang kahulugan ng pagpapatuloy sa trabahong ito. Ang ganda ng Pilipinas ay hindi lamang sa latest technology o sa masaganang sibilisasyon, ang malasakit sa tao, ang kulturang nagpapahalaga sa kaayusan, ang investment sa edukasyon, at ang puso na tumulong sa mga nangangailangan. Ang mga values na ito ang nagpapakita ng tunay na yaman ng isang bansa. Ang isang kwento na nagsimula ng hindi sinasadya ay pwedeng magpabago sa buhay ng napakaraming tao. Naniniwala ako sa potensyal ng Pilipinas at sa walang hanggang potensyal ng mga kabataan at patuloy akong magtatrabaho. Hanggang dito na lang ang kwento natin ngayon. Ang kwento ng 48 oras na nagpabago sa buhay ng mga batang lalaki mula sa kahirapan ng Kenya na hindi sinasadyang dumaong sa Pilipinas dahil sa bagyo. Kumusta ang kwento? Mag-iwan ng comment para suportahan ang mga bida ng kwento. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, paki-like at subscribe po. Maraming salamat sa panonood.